Kaugnay ng pagdiriwang ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution, makakausap natin si Akbayan President Rafaela David. Magandang gabi po at welcome ulit sa Politico Night. Hello, magandang gabi Dexter and Hannah at syempre sa mga tagapanood natin ngayong gabi. Ma'am, yung paggunita ngayon ng EDSA 40, ano po yung naiparating nating mensahe sa mga Pilipino? Naku, napakahalaga na gunitain natin. 40 years ago ay nagkaroon ng EDSA People Power Revolution kung saan sa mapayapang paraan ay napabagsak natin ang diktadoryang Marcos. 40 years after, naniniwala tayo na ang hamon ng panahon ay magkaroon ng EDSA-inspired electoral revolution. Dalhin naman natin yung people power in the ballots. Ibig sabihin, tuldukan na natin ang dynasties para hindi natin kailangan pumili sa isa o dalawang pamilya at hindi nagpapalitan lang ang mga Marcoses at mga Duterte at siguraduhin natin na ang mamamayan naman at ang kapangyarihan natin ang namamayani sa loob ng gobyerno, hindi lang sa kalsada. Naniniwala po tayo na this time around, tuparin na natin ang pangako ng EDSA at tuldukan na ang dynastic politics, ipasa ang anti-dynasty bill. Kung matatandaan po natin, isa sa mga naging produkto ng EDSA ay yung EDSA Constitution kung saan binaban ang political dynasties kasi ayaw po nating maulit yung nangyari nun na isang pamilya, mga Marcos, ang parang naghahari-harian sa atin. Ngayon po, pansin natin, may demokrasya na nga, pero hindi pa ganap. Mahalaga pong yung mga pamilyang naghaharian hanggang ngayon ay mapigilan na po natin. Ma'am, since you mentioned the anti-political dynasty bill, are you confident po na maipapasa ito before June or at least within the 20th Congress? At if I'm not mistaken, the Senate is pushing for prohibiting anti-political dynasties for up to second degree of consanguinity. Sa tingin niyo po ba magandang simula na po ito? Well, klaro sa atin na we have a unique opportunity na finally maipasa na yung batas na yan at matupad ang pangako ng EDSA na ang kapangyarihan nasa mamamayan. Pero alam din po natin na hindi ibibigay sa atin yan ng basta-basta ng Kongreso at ng Senado kung saan alam natin puro political dynasty ang nakaupo. Yan po ay hamon na pagsama-samahin natin ang puwersa ng mamamayan, kalampagin yung mga leader natin na we will not take no for an answer at dapat bumoto sila in favor of political dynasty. Lalo na, nabisto na po natin sila na ginagawa nilang personal bank account ang kaba ng bayan. This is their chance para ipakita sa atin na titindigan din nila ang mamamayan at ito po sana ang yung galit ng mamamayan na ramdam natin dun sa ngayon 3 trillion peso march na ay maramdaman naman nila at makonsensya naman at hopefully ibigay na sa mamamayan ang nararapat na response, what is due to the people, which is a strong anti-dynasty bill. After nitong EDSA at 40, ano pa po yung mga mas malaking pagkilos na inyong inilatag para naman maihayag talaga yung mga gustong pagbabago na inyong mga minimithi ng ating mga kababayan? Binabantayan po natin ngayon yung nangyayaring hearing sa Senado at happy nga po tayo kasi nailabas na sa committee yung committee report. Hopefully ay pumasa sa second and third reading. So yan po ay aantabayanan natin and hopefully ay tuloy-tuloy na. Pero sa Kongreso po, nasa komite pa. Kaya po in the next weeks, ang aming pong grupo, lalo na ang Akbayan at ang iba pang mga parte ng Trillion Peso March ay hindi lang magmamasid, pero sisiguraduhin po natin na ramdam ang init ng kagustuhan ng mamamayan na maipasa na ang batas na ito at sisiguraduhin po natin na kakalampagin po natin ng Kongreso at Senado through various efforts sa loob man ng Kongreso at sa labas. At ang ating nga pong panawagan, dapat pati yung mga mamamayan natin, anong mang sulok ng Pilipinas,
i-message at puntahan nyo na po yung opisina ng inyong mga kongresista. I-tag nyo po sila sa Twitter, sa Facebook, sa TikTok. Pagsama-samahin na po natin yung boses natin para masigurado na ang boto nila ay oo para sa anti-dynasty bill. Ma'am, kung hindi po makinig or kung hindi masundan itong pagkabinbin nitong anti-political dynasty bill, how far can you go given na nagsimula po tayo sa flood control scandal last year which took a while bago po nangyari yung pananagutan and I believe hindi pa natatapos. How far can your group go when it comes to the call to pass this anti-political dynasty bill? Yeah. We're hopeful po na maabot natin yung finish line. Pero hindi po dapat yan lang ang tutukan natin. Patuloy po yung panawagan natin na dapat makulong yung mga big fishes. Baka akala po ng ating gobyerno at ng ating presidente, nalimutan natin yung pangako niya na may makukulong na malalaking isda noong Desyembre. Pebrero na po. Hanggang ngayon, parang puro dilis pa rin yung nakikita natin. May mga ilan pong may kaso na senador at former senators, pero hanggang ngayon po ay hindi pa natin nakakamit ang hustisya hanggat hindi natin nakikita na marami ang napanagot, lalo na yung mga nasa matataas na pwesto. Gayon din po, with an anti-dynasty bill, hopefully, we can also ensure na we have anti-dynasty candidates pagdating ng 2028. Meron po tayong panahon ngayon para hanapin sino ba ang kandidato natin, hindi lang sa pinakamataas na posisyon pero sa mga lugar po natin, hanapin natin kung sino talaga yung pwedeng tumapat doon sa mga pamilya na naghahari sa ating mga lugar, yung mga progresibong kandidato na hindi galing sa dynasty at gayon din talagang ikakampyon ang interes ng mamamayan. Ma'am Rafaela, 40 years ago, nakilala ang Pilipinas dahil sa bloodless revolution sa buong mundo. Walang dumanak na Yes, dugo. that's right. 40 years now, hindi bababa sa 5 pulis ang sugatan dahil sa karahasang nangyari. Any thoughts on this po? Kaya po napakahalaga ipaalala natin yung kasaysayan ng Pilipinas na meron tayong kakayahan bilang mga Pilipino na kumilos sa mapayapang paraan. Kaya po ito nga pong panawagan natin, kung dati merong EDSA, People Power Revolution, mapayapang paraan na pagpapatalsik ng diktadurya ng Marcos. This time around, yung ating EDSA-inspired electoral revolution, ito po yung mapayapang paraan na dapat ay makapasok sa gobyerno ang ordinaryong mamamayan through an anti-dynasty bill na sisiguraduhing mamamayan ang mananalo, makakatakbo at magmamahala sa atin. Okay, maraming salamat po, Akbayan President Rafaela David. Magandang gabi. Maraming salamat. Magandang gabi po.